Pilipinas ay tinatayang mayroong malaking potensyal sa hydropower na nagkakahalaga ng humigit kumulang $3.9 trillion na, ayon sa mga eksperto sa industriya, ay maaaring makatulong hindi lamang sa supply ng kuryente kundi pati na rin sa pagkontrol sa baha at pagpapabuti ng produktibidad sa agrikultura. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang bansa ay isa sa mga nangungunang hydropower frontiers sa Asia dahil sa kakaibang heograpiya nito, kabilang ang maraming ilog, watershed, at matataas na lugar. Tinataya ng PhilHydro Association na ang Pilipinas ay may humigit kumulang na 650 gigawatts ng potensyal na hydro. Ang pagbuo ng yamang tubig na ito ay nakikita bilang isang estratehikong pangmatagalang asset na makakapagbigay ng energy, makakatulong sa irigasyon, at makakapigil sa lumalalang pagbaha. Tinatayang mangangailangan ang Pilipinas ng malaking puhunan, humigit kumulang $3.9 trillion, upang ganap na mapakinabangan ang potensyal na ito. Gayunpaman, binanggit ni PhilHydro President Gertrude V. Roque na ang pagdevelop ng mga pasilidad ay very costly, difficult, and risky, dahil hindi lahat ng lugar ay madaling puntahan. Sa kasalukuyan, mayroon ng humigit kumulang 70 hydropower plant ang Pilipinas na may kabuuang installed capacity na 3,701 megawatts, na kumakatawan sa humigit kumulang 16% ng pambansang kabuuang supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng Department of Energy DOE, ay aktibong naghahanap ng mga paraan para i-unlock ang potensyal na ito. Kabilang dito ang pakikipagsosyo sa mga organisasyon tulad ng Japan International Cooperation Agency JICA para sa imbentaryo ng mga bagong malalaking hydropower sites. Bahagi din ito ng mas malawak na layunin ng bansa na dagdagan ang bahagi ng renewable energy sa power mix nito sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagsapit ng 2040. Ang mga malalaking hydropower plant ay madalas na nangangailangan ng pagtatayo ng mga dam na lumikha ng mga reservoir, na nagpapahintulot sa tubig na maiimbak at mailabas sa isang kinokontrol na paraan upang makabuo ng kuryente. Ang mga pasilidad ng ROR ay small-scale hydro plants na umaasa sa daloy ng mga ilog, habang ang PSH ay maaaring gumana bilang isang imbakan ng energy, while also injecting power into the grid to reinforce supply. Sa kasalukuyan, ang mga account sa hydropower ay halos 8% ng energy mix ng bansa. Samantala, inaasahang magiging aktibo ang pakikilahok ng mga pangunahing kumpanya sa Pilipinas kabilang ang mga grupo nina Enrique Razon Jr., Ramon Ang, Manuel Pangilinan at Seban Aboiti sa industriya ng nuclear power dahil magsisimula na ang Department of Energy na tumanggap ng mga formal na proposal ngayong 2026. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, target ng bansa na magkaroon ng 1,200 megawatts ng nuclear capacity pagdating ng 2032, at aabot sa 4,800 megawatts sa 2050. Kasalukuyang tinatapos ng DOE ang pag-aaral at pagpili ng mga posibleng lokasyon para sa nuclear facilities bago magsimula ang formal na proseso ng konstruksyon. Nakatuon ang mga kumpanya sa modernong teknolohiya tulad ng SMRs at MMRs, na mas maliit, mas flexible, at sinasabing mas ligtas kumpara sa lumang henerasyong reactors tulad ng sa Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Ang
Grupo ni Pangilinan ang isa sa pinaka-agresibo at nakipagtulungan na sa US-based na Ultra-Safe Nuclear Corporation para sa pag-aaral ng posibleng paggamit ng micromodular reactors, MMRs. Nagpahayag din ng matinding interes ang Aboitiz Power at pinag-aaralan ang pag-convert ng kanilang mga kasalukuyang coal-fired power plant sa nuclear facilities gamit ang maliliit na modular reactors, SMRs, bilang kapalit. Bagamat mas kilala sa kanilang malaking liquefied natural gas, LNG, deal kamakailan kasama ang Aboitiz at Pangilinan, ang SMGT ay isa rin sa mga kumpanyang naghihintay ng pinal na direksyon mula sa DOE para sa nuclear power. Ang kumpanya ni Razon ay katuwang din ng Ultra-Safe Nuclear Corporation at kasalukuyang nag-e-explore ng mga oportunidad at posibilidad sa nuclear space. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap na matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente at magkaroon ng matatag at malinis na mapagkukunan ng energy sa bansa. Matatandaan ang Labrador sa Pangasinan ay pinagpipilian para sa posibleng pagtatayo ng unang modernong nuclear power plant ng Pilipinas. Ito ay may mga benepisyo tulad ng mas mababang presyo ng kuryente para sa mga residente at negosyo, at ang pagbibigay ng stable na supply ng energy bilang alternatibo sa iba pang uri ng energy. Mahalaga ang pagkuha ng suporta mula sa mga botante ng Labrador sa pamamagitan ng mga pirma, lalo na para sa mga may alalahanin tungkol sa resettlement. Posibleng bumaba ang presyo ng kuryente, mula sa humigit kumulang 5 pesos kada kilowatt-hour, at maaaring maging libre sa hinaharap at magdudulot ng oportunidad para sa pag-unlad ng ekonomiya ng lugar, magiging alternatibo sa fossil fuels at renewable energy, na may kakayahang magbigay ng baseload power, na tumatakbo ng tuloy-tuloy.